Ang anime na ito ay nagsisimula sa isang batang ito na nagngangalang Subaru. Bumibili siya ng pagkain sa isang tindahan, ngunit nang lumabas siya, napunta siya sa ibang mundo nang imulat niya ang kanyang mga mata. Dito, siya ay pinabagsak sa lupa ng 3 bandido na dumating upang pagnakawan siya. Sa kabutihang palad, isang half-elf na kulay silver ang buhok ang nagligtas sa kanya. Sinabi sa kanya ng half-elf na ang kanyang badge ay ninakaw. Upang mailigtas si Subaru, hinayaan niyang mawala ang paningin niya sa magnanakaw. Dahil naakit ng maganda at mabait na half-elf na ito na nagpakilala bilang sa tela, nagpa siya si Subaru na tumulong sa paghuli sa magnanakaw. Nang hinahanap nila ang magnanakaw, may nakasalubong silang nawawalang batang babae. Bagamat nauubos na ang kanilang oras, tinutulungan pa rin nila ang bata na mahanap ang kanyang pamilya dahil sa kabaitan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakuha sila ng ilang mga pahiwatig ng magnanakaw. Ang kanyang pangalan ay Ferito, at siya ay nakatira sa slum. Pumunta sila sa slum upang magtanong kung saan ibinibenta ni Ferito ang mga ninakaw na paninda. Nang buksan ni Subaru ang pinto, nakita niya ang bangkay ng isang higanteng lalaki. Bago pa siya makapag-react ay nahiwa na ang tiyan niya. Habang siya ay naghihingalo, nakita niya na si Satella ay pinatay din ng parehong tao. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili pabalik sa kalye at lahat ng kanyang mga sugat ay nawala. Sa pag-iisip na kamamatay lang ni Satella, nagmamadali siyang pumunta sa slum, ngunit nakita niya ang patay na higanteng lalaki na ahente pala ng pagbibenta ng mga nakaw na gamit, si Old Man Rom, ay hindi inaasahang buhay pa. Hindi mahanap ni Subaru si Satella, sa halip, nakita niya ang magnanakaw na si Ferito. Inilabas niya ang kanyang telepono bilang kapalit ng badge ni Satella, na nagsisinungaling sa magnanakaw na ang kanyang telepono ay isang magic device upang mapanatili ang oras sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan. Ngunit pagkatapos, nakilala niya ang mamimiling si Elsa, na nagbabayad kay Ferito para sa pagnanakaw ng badge. Dahil sumali si Subaru sa deal, iniisip ni Ferito na masyadong mababa ang presyo ni Elsa, at nilayo niyang ibigay ang badge kay Subaru. Dahil nabigo ang kanyang pakikipag-deal, pagkatapos ay marahas na inagaw ni Elsa ang badge. Ipinakita ni Elsa ang kanyang kahangahangang kapangyarihan, madaling nalaslas si Old Man Rom at pinatay si Ferito. Napagtanto ni Subaru na si Elsa ang pumatay sa kanya noon. Kahit na sinusubukang lumaban ni Subaru, namatay pa rin siya. Ngunit sa susunod na segundo, nang imulat ni Subaru ang kanyang mga mata, siya ay nasa kalye muli. Si Subaru ay nahulog sa ulirat at walang ideya kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla niyang napansin ang half-elf na may silver na buhok at tuwang-tuwang sinisigaw ang pangalan na Satella. Galit na tanong sa kanya ng half-elf tungkol sa pagtawag sa kanya ng Witch of Envy. Bago pa siya makapag-react, biglang sumulpot si Ferito at ninakaw ang badge ng half-elf. Patuloy na hinahabol ni Subaru ang magnanakaw, ngunit nakasalubong niya ang 3 bandido sa isang eskinita. Sa pagkakataong ito, siya ay napatay ng mga ito. Tapos nagising na naman siya sa kalye. Matapos mamatay at muling mabuhay muli, sa wakas ay napagtanto ni Subaru na sa bawat oras na siya ay mamatay, ang oras ay mare-reset, at ang silver-haired na half-elf ay hindi nagngangalang Satella. Upang mailigtas ang half-elf na may pilak na buhok, pumunta siya sa bahay ni Old Man Rom ng maaga. Nakipag-deal siya kay Ferito sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang telepono para sa badge. Pero hindi niya inaasahan na maaga din ang pagdating ng half-elf dito. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng elf at ni Ferito. Habang nagtatalo sila, nagpakita ang baliw na assassin na si Elsa. Dahil nalantad na binayaran niya si Ferito para sa pagnanakaw ng badge, nagpasya siyang patayin ang lahat. Si Old Man Rom ay sumali sa labanan sa pagitan ng silver-haired elf at ni Elsa, ngunit siya ay malubhang nasugatan ni Elsa. Hiniling ni Subaru kay Ferito na tumakas muna. Napakalakas ni Elsa na hindi pa rin nila siya kayang talunin ng pinagsanib puwersa. Habang ang lahat ay malapit ng mamatay dito, isang malakas na kaalyado, na nagngangalang Reinhard, ang nagpakita. Nagkataon pala na nakasalubong siya ni Ferito sa kanyang daan.
Ang kabalyerong ito ay agad na dumating upang pigilan si Elsa sa pagpatay. Napakalakas ni Reinhard kaya natalo niya si Elsa sa ilang round. Sa panahon ng laban, ang elf na may pilak na buhok ay nagpapagaling kay Old Man Rom gamit ang isang spell. Nang sa tingin ng lahat ay ligtas na sila, tinambangan ni Elsa ang elf. Sa kritikal na sandali, hinaranggan ni Subaru ang pag-atake, binabaliwala ang sarili niyang kaligtasan. Umalis si Elsa dito ng masama ang loob. Ang silver-haired elf ngayon ay may paborableng impression kay Subaru, dahil isinakripisyo niya ang kanyang kaligtasan para sa pagliligtas sa kanya. Tuwang-tuwa si Subaru dahil sa wakas ay nailigtas niya ang isang babae sa kabilang mundong ito. Hindi nagtagal ay hiniling niya sa elf na sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Natuwa sa mapagpakumbabang kahilingan, sinabi sa kanya ng elf na pilak ang buhok na ang pangalan niya ay Emilia. Noon lang, nakoma si Subaru. Nagpasya si Ferrito na ibalik ang badge upang pasalamatan si Emilia sa pagligtas sa kanya. Nang makita ang badge, biglang nagpakita si Reinhard ng kakaibang tingin. Ibinalik niya ang badge kay Emilia, habang gustong isama si Ferrito. Alam ni Emilia na bilang kasalukuyang Blade Master, si Reinhard ay isang makatarungang kabalyero at hindi sasaktan si Ferrito, kaya sumang-ayon siya dito. Nagising si Subaru sa isang kastilyo kasama ang dalawang cute na magkapatid na babae na tinatanggap siya. Ang nakatatandang kapatid na babae na may pulang buhok ay pinangalanang Ram at ang asul na buhok ay nagngangalang Rem. Maya-maya lang ay nagpakita na si Emilia. Lumalabas na upang pasalamatan siya sa pagliligtas sa kanyang buhay, dinala niya si Subaru pabalik sa kanyang bahay para sa pagbawi. Si Subaru ay hindi inaasahang naging pala kaibigan kay Puck, isang spirit na pumirma ng kontrata kay Emilia. Sa oras ng hapunan, sa wakas ay nagpakita ang may-ari ng kastilyo, isang lalaking parang clown na nagngangalang Roswald. Nabubunyag din ang pagkakakilanlan ni Emilia. Lumalabas na minsang pumirma ng kontrata ang bansang ito sa mga dragon. Kamakailan lamang, namatay ang hari ng bansang ito. Ang kakaiba ay ang mga sakit pagkatapos ay kumalat sa isang araw, na pinapatay ang lahat ng mga inapo ng hari. Kaya ang bansa ay pansamantalang pinamamahalaan ng isang organisasyon. Ngayon kailangan ng bansa ng bagong hari at isa si Emilia sa mga kandidato. Ang badge na nawala niya noon ay pagkakakilanlan ng isang kandidato. Kung hindi niya mapanatili ang maliit na badge, hindi siya kwalipikadong sumali sa halalan. Si Roswell ang pinuno ng teritoryong malapit at isang mahalagang tao na sumusuporta kay Emilia. Dahil iniligtas ni Subaru ang buhay ni Emilia, nangako si Roswell na sasagutin ang isa sa kanyang mga kahilingan. Upang manatili kay Emilia, hiniling ni Subaru na maging isang katulong sa kastilyo. Noong panahong iyon, nakilala niya ang isang cute na babae na nagngangalang Beatrice, na siyang manager ng library at isang makapangyarihang magician. Ngunit siya ay mainitan ang ulo at malapit lamang sa kanyang kaibigan na si Puck. Pagkatapos, natutunan ni Subaru na maging isang lingkod at ang wika ng mundong ito. Bagamat malubha ang pagkakasugat niya, tiwala pa rin siya sa hinaharap. Isang gabi, inimbitahan ni Subaru si Emilia para makipag-date. Dahil hindi masyadong malapit sa sinuman, pumayag na lamang si Emilia na makita ang tanawin sa nayon pababa ng burol sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, nakita niya sina Ram at Rem sa kanyang silid pagkagising niya. Nawala na rin ang mga sugat niya sa mga kamay. Pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay pinatay kagabi kaya bumalik ang oras sa kanyang unang araw sa kastilyo. Hinulaan ni Subaru na maaaring siya ay pinatay ng isang tao sa kastilyo. Nagpasya siyang manatili sa kastilyo upang maging isang lingkod muli, at sinisikap na makisama sa lahat, umaasa na manatiling buhay sa oras na ito. Ngunit sa huli, muli siyang namatay. Pagkatapos ng isa pang muling pagkabuhay, nagpasya siyang maging panauhin sa halip na isang lingkod. Naaalala niya ang mga sintomas ng kanyang nakaraang pagkamatay sa pagkalason at humingi ng tulong kay Beatrice. Ayon sa kanyang mga sintomas, nahulaan ni Beatrice na maaaring may sumpa sa kanya na sumisipsip ng kanyang magic power. Sa mundong ito, kung ang isang tao ay sinipsip lahat ang magic power, siya ay mamamatay kaagad.
Hindi nagtagal, nahuli ni Subaru ang salarin gamit ang isang bitag. Hindi niya inaasahan na si Rem yun. Naamoy na pala ni Rem ang witch sa kanya, kaya napagpasyahan niya na siya ay isang kaaway na ipinadala ng witch cult para magtago sa kastilyo. Sobrang galit ni Rem sa witch cult na kahit anong paliwanag ni Subaru, tinapos pa rin niya ang kanyang buhay. Natagpuang muli ni Subaru ang kanyang sarili sa kama nang magising siya. Sa oras na ito, mukhang takot na takot siya nang makita ang kambal na maid. Napansin ng mga katulong ang kanyang masamang kalagayan, at tinawag si Emilia. Gusto ni Subaru na sabihin kay Emilia ang kanyang karanasan, ngunit hindi siya makapagsalita ng mga salita sa ilalim ng sakit ng kanyang puso na pinipiga ng hindi nakikitang mga kamay. Mabilis na hiniling ni Emilia kay Beatrice na maibsan ang kanyang sakit. Napansin ni Beatrice ang amoy ng witch kay Subaru, sa paghula na maaaring espesyal siyang tinatrato ng witch sa ilang kadahilanan. Bagamat maaaring mabuhay muli si Subaru, hindi niya kayang tiisin ang sakit ng kamatayan. Umaasa siyang mapoprotektahan siya ni Beatrice. Kaya pumirma si Subaru ng kontrata kay Beatrice. Sa wakas ay naiiwasan niya ang kamatayan. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Emilia kay Subaru na si Rem ay nakakakuha ng parehong sumpa. Siya ay namatay dahil ang kanyang magic power ay sinipsip lahat. Napagtanto ni Subaru na hindi siya isinumpa ni Rem. Dahil namatay si Rem pagkatapos magpakita si Subaru, kinuha siya ni Rem bilang pinakamalaking sospek at pinilit siyang sabihin ang totoo. Ngayon na hindi niya masabi, nagpasya siyang iligtas ang buhay ni Rem sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin upang makapagsimula muli. Nang nagising si Subaru sa pagkakataong ito, alam niyang hindi niya maitatago ang amoy ng witch, kaya maaari lamang siyang kumilos na parang hangal para pabayaan si Rem. Kasabay nito, hiniling niya kay Pop na turuan siya ng isang kasanayan upang i-activate ang kanyang magic power. Sa tulong ni Pop, itinago ni Subaru ang kanyang sarili sa dilim sa unang pagkakataon. Bilang isang baguhan, nasasayang niya ang lahat ng kanyang magic power at physical strength pagkatapos gamitin ang skill ng isang beses lang. Pinakain siya ni Emilia ng magic fruit. Ang kanyang pisikal na lakas ay agad na nakabawi. Pagkatapos, tinanong ni Subaru si Beatrice tungkol sa amoy sa kanya at nalaman na ang witch ay si Satella talaga. Ang kanyang lakas ay napakahirap na kaya nitong lumunin ang kalahati ng mundo. Sinasabing siya ay sinelyuhan ng mga dragon at sage. Ang isa pang mahalagang chismis ay ang Witch of Envy ay kamukha ni Emilia. Naalala ni Subaru ang panahon ng ginamit ni Emilia ang pangalan na Satella upang takutin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi natakot si Subaru dahil hindi siya taga-mundong ito. Napansin ni Emilia ang inosenteng pag-uugali ni Subaru kamakailan at lumapit ito upang i-comfort siya. Si Subaru ay sobrang naantig at umiyak. Pagkatapos, nakatulog si Subaru na nakaunan ang ulo sa mga hita ni Emilia. Alam ni Emilia na naalerto si Rem kay Subaru, kaya seryoso niyang sinabi kay Rem na siya ay isang mabuting tao, na pinawi ang kanyang hinala. Hindi lamang para makuha ang tiwala ni Rem, gusto din ni Subaru na mahanap ang sumumpa sa kanya at kay Rem sa pagkakataong ito. Naalala niya na minsan silang nagpunta ni Rem sa nayon bago sila isinumpa. Kaya hinuhusgahan niya na baka nasa baryo din ang warlock. Nalaman niya mula kay Beatrice na para may sumpa ang isang tao, dapat hawakan ng warlock ang isang bahagi ng katawan ng kanyang target, at mahahanap ni Beatrice ang isinumpang bahagi. Pagkatapos ay inanyayahan ni Subaru si Rem na bumili ng mga supply pababa ng burol. Binibigyang pansin niya ang lahat ng taong nakikipag-ugnayan sa kanya. Siya nga pala, kinagat siya ng nang-aasar ng tuta. Nang bumalik sila sa kastilyo, hiniling ni Subaru kay Beatrice na suriin ang kanyang katawan. Ang isinumpang bahagi pala ay ang sugat mula sa kagat ng tuta. Sa kabutihang palad, kayang iwaksi ni Beatrice ang gayong simpleng sumpa. Kahit na iniiwasan niya ang kamatayan, nag-aalala siya tungkol sa mga bata na nananatili sa tuta. Ang nayon pababa ng burol ay pag-aari ni Roswald. Sinabi ni Subaru ang lahat sa kambal, na nagmamakaawa kay Rem na iligtas ang mga bata sa nayon kasama niya. Gayunpaman, nalaman nilang nawawala ang mga bata.
Samantala, napansin ni Rem na ang barrier na itinakda nila noon upang magtanggol laban sa mga halimaw ay nasira, at ang mga bata ay malamang nakinuha ng tuta mula dito. Nagpasya si Subaru na iligtas ang mga bata at sumama sa kanya si Rem. Hindi nagtagal, nakita nila ang mga batang walang malay. Sa kabutihang palad, hindi nanganganib ang kanilang buhay. Napansin ni Subaru na may nawawalang bata. Hiniling niya kay Rem na ibalik ang mga bata sa nayon at hinanap niya ang nawawalang bata na mag-isa. Anuman ang pagtutol ni Rem, iniisip na madali niyang haharapin ang tuta. Gayunpaman, mayroon talagang isang grupo ng malalakas na halimaw na naghihintay para sa kanya. Habang malapit nang mamatay si Subaru, nagpakita si Rem sa oras. Bagamat malakas ang kapangyarihan ni Rem, hindi niya kayang labanan ang napakalaking grupo ng mga halimaw. Sa sandaling iyon, nagising ang talento ni Rem sa lahi, na naging sanhi ng kanyang galit. Nang tambangan na si Rem, itinulak siya ni Subaru palayo at hindi nagtagal ay nakagat siya ng maraming halimaw, na nakoma. Nang makita ito, napaluha si Rem. Natalo niya ang mga halimaw at patuloy na tinatawag ang pangalan ni Subaru. Natagpuan ni Subaru ang kanyang sarili sa kastilyo nang magising siyang muli. Nalaman niya mula kay Puck na pinagaling siya ni Emilia gamit ang kanyang magic power. Bago siya makahinga ng maluwag, nakatanggap siya ng masamang balita mula kay Beatrice na maraming masalimuot na sumpa sa kanya matapos siyang makagat ng mga halimaw sa kagubatan, na hindi kayang alisin ni Beatrice. Nangangahulugan nito na maililigtas lamang ni Subaru ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw na sumumpa sa kanya. At sinabi ni Beatrice kay Subaru na sinubukan ni Rem na patayin ang lahat ng mga halimaw upang iligtas siya, ngunit hindi siya sapat na malakas. Nang marinig ito, nagpasya si Ram na sumama kay Subaru upang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na si Rem. Sa kanilang paglalakbay, nalaman ni Subaru na ang kambal ay mula sa Oni no Ketsuzoko. Karaniwan, ang mga Oni ay may dalawang sungay sa kanilang mga ulo, ngunit mayroon lamang silang isa nang sila ay ipinanganak. Si Ram ay nawala ng sungay sa isang aksidente noong siya ay bata pa, kaya siya ay mahina at maaari lamang gumawa ng mga simpleng magic ng hangin. Ngunit maaaring gisingin ni Rem ang instinct ng Oni sa pamamagitan ng kanyang sungay, na nagpapalakas ng kanyang sarili. Kailangan nilang pigilan si Rem na kumilos ng walang ingat dahil magdudulot ng malalang pinsala sa kanyang sarili ang hindi wastong pagcast ng spell. Di nagtagal, nakakuha ng ideya si Subaru. Nang iligtas ni Subaru ang mga bata noong huling pagkakataon, natuklasan niya na mahahanap siya ng mga halimaw sa pamamagitan ng amoy ng witch. At ang amoy ay tumitindi sa tuwing siya ay muling nabubuhay o sinusubukang sabihin sa isang tao ang katotohanan, kaya plano niyang akitin ang mga halimaw gamit ito at si Rem ay magpapakita rin. Nang sasabihin niya kay Ram ang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang puso ay pinigaw muli ng nakakakilabot na itim na mga kamay. Bilang resulta, gumagana ang kanyang plano. Ngunit napakaraming halimaw na halos atakihin sila ni Ram sa kamatayan. Sa kabutihang palad, dumating si Rem sa oras, ngunit siya ay naging isang Oni at hindi na makilala ang pagitan ng mga kasama at mga kaaway. Hiniling ni Ram kay Subaru na subukang salakayin ang sungay ni Rem upang magising si Rem mula sa pagiging isang Oni. Sa wakas, nagagawa niya ito. Namulat si Rem at gusto niyang akitin ang mga halimaw ng mag-isa. Pilit siyang pinigilan ni Subaru. Ngunit mamamatay sila dito kung walang aakit sa mga halimaw. Nagpasya si Subaru na gawin iyon gamit ang amoy ng witch sa kanya. Hindi alam ni Rem kung bakit siya iniligtas ni Subaru. Hinawakan niya ang ulo ni Rem at sinabi iyon dahil first date niya ito. Labis na naantig si Rem. Pagkatapos, tumakbo si Ram kasama si Rem habang si Subaru ay patungo sa kabila. Ang tuta ay nagpapakita ng kanyang malakas na kapangyarihan, nagiging isang malaking halimaw na aso. Itinago ni Subaru ang kanyang sarili sa dilim gamit ang nakatagong mahika na natutunan mula kay Puck at inatake ang halimaw na aso. Ngunit ang halimaw na ito ay hindi madaling talunin ng mga karaniwang armas. Hindi nagtagal, nahulog si Subaru sa panganib. Sa sandaling ito, dumating si Roswell at pinatay ang halimaw gamit ang apoy na magic, na nagligtas sa buhay ni Subaru. Hindi na napigilan ni Rem ang kanyang pagmamahal at nagmamadaling yakapin si Subaru.
Mula ngayon, si Subaru ay isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ni Rem. Dahil hindi magaling si Subaru sa spells, ginamit niya ng sobra ang lakas niya at sinaktan niya ang sarili niya. Habang siya ay natutulog, si Rem ay nananatili sa tabi niya dahil siya ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Nang magising si Subaru, malambing niyang pinalakas ang loob niya. Pansamantala siyang huminto sa pagsisi sa kanyang sarili. Sa gabi, kasama ni Roswaal si Ram at pinagaling siya ng magic power. Sinasabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang manalo sa halalan para sa araw ng pagpatay sa mga dragon. Samantala, nahanap na ni Subaru si Emilia at sa wakas ay maaari na siyang anyayahan para sa isang date sa nayon ng madali pagkatapos niyang malutas ang bawat problema. Kasama si Subaru, si Emilia ay nakikisama sa mga bata ng nayon. Gaya ng nabanggit kanina, dahil sinasabing ang silver-haired look ni Emilia ay kapareho ng Witch of Envis, ang mga ordinaryong tao ay ayaw man lang mapalapit sa kanya. Ang date na ito ay ginagawang mas masaya at mas nakaka-relax si Emilia kaysa dati. Si Emilia ay may lihim na pakikipagpulong sa ilang bisita pagkabalik niya mula sa nayon. Nalaman ni Subaru mula sa mayordomo, si Willem, na ang mga bisitang ito ay may kaugnayan sa halalan at hiniling nila kay Emilia na pumunta sa kabisera. Gusto ni Subaru na sumama kay Emilia para tulungan siya. Alam ang panganib ng halalan, ayaw ni Emilia na isali si Subaru. Ngunit nilayo ni Roswaal na maging katabi ni Subaru. Iminumungkahi niya na si Subaru ay maaaring makakuha ng mas mahusay na pagtrato sa kabisera, dahil siya ay nasaktan sa kagubatan pagkatapos makipaglaban sa mga halimaw na may magic. At maaari din nilang bisitahin si Old Man Rom sa pagdaan, na nakipaglaban sa mga kaaway na kasama nila noon. Pagkatapos ay isinama ni Emilia sina Rem at Subaru sa kabisera. Hindi kailanman pinapayagan ni Emilia si Subaru na masangkot sa anumang mga isyu na may kaugnayan sa halalan. Sa halip, hinihiling lamang sa kanya na magpahinga ng maayos at magpagaling. Ngunit kumpiyansa si Subaru na matutulungan niya si Emilia, kaya pumuslit siya sa palasyo sa araw ng isang pulong bago ang halalan. Walang pagpipilian si Emilia kundi panatilihing pansamantala si Subaru sa palasyo. Gaya ng sinabi ko noon, namatay na ang hari ng kaharian at ito ay pinamamahalaan na ngayon ng isang organisasyon, kaya ang pagpupulong na ito ay sila ang nagsaayos. May 4 na kandidato para sa halalan. Sila ay sina Anastasia, Priscilla, Crush, at Emilia. Ngunit ayon sa pinakahuling hula sa batong iniwan ng mga dragon, dapat mayroong 5 kandidato. Ang pagpupulong ay gaganapin ngayon dahil natagpuan ni Reinhard ang huling kandidato. Sa sorpresa ni Subaru at Emilia, ang kandidatong ito ay talagang ang magnanakaw, si Ferrito. Lumalabas na nang makita ni Reinhard na kumikinang sa kanyang mga kamay ang badge na ninakaw ni Ferrito, kinumpirma niya na si Ferrito ang huling hinulaang kandidato, at ngayon si Reinhard ay opisyal nang naging tagapag-alaga ni Ferrito. Ngayong natagpuan na ang lahat ng kandidato, opisyal na magsisimula ang halalan ng hari. Ngunit ang ilan sa mga ministro ay minamaliit si Ferrito dahil siya ay ipinanganak sa slum, gayon din ang silver-haired elf na si Emilia, na kamukha ng witch sa alamat. Nang marinig ito, nagsalita si Subaru para kay Emilia at nagsinungaling na siya ay kabalyero ni Emilia. Sa sandaling ito, isa sa mga kabalyero ng kaharian, si Julius, ay nagsabi na ang mga kabalyero ay sagrado ngunit si Subaru ay mukhang napakahina na hindi siya katulad ng isang kabalyero. Isang pagtatalo ang naganap sa pagitan ni Subaru at Julius. Mabilis na ipinahiwatig ni Emilia na hindi niya tao si Subaru, at pinaalis siya sa palasyo. Pagkaalis ni Subaru sa palasyo, si Old Man Rom ay nagmamadaling pumasok sa palasyo upang iligtas si Ferrito habang iniisip niyang siya ay kinidnap. Ngunit pagkatapos ay nahuli siya ng mga kabalyero. Ayaw sumali ni Ferrito sa eleksyon, pero wala siyang choice kung gusto niyang iligtas si Old Man Rom. Hinahamon ni Julius si Subaru sa isang tunggalian dahil sa kanyang pang-iinsulto sa mga kabalyero sa publiko. Kinamumuhian ni Subaru si Julius, at sa tingin niya ay sapat na ang kapangyarihan niya para labanan si Julius pagkatapos ng ilang nakamamatay na pakikipagsapalaran. Gayunpaman, siya ay nahaharap sa pinuno ng mga kabalyero.
Walang alinlangan, si Subaru ay nabugbog ng gusto. Ang kaganapang ito ay nagdudulot ng pagtatalo sa pagitan nina Emilia at Subaru. Naniniwala si Subaru na mapoprotektahan niya si Emilia pagkatapos niyang mabuhay muli at mailigtas si Emilia sa napakaraming beses. Ngunit hindi alam ni Emilia ang alinman sa mga ito, tinitignan pa rin si Subaru bilang isang ordinaryong tao na walang gamit sa halalan. Kaya sa tingin niya lahat ng ginawa ni Subaru ay para sa pagkakaroon ng katanyagan. Sa wakas, nagpasya si Emilia na iwan si Subaru sa lungsod upang makarecover at siya mismo ang bumalik sa kastilyo. Sina Subaru at Rem ay inayos na manatili sa isa sa mga kandidato, ang bahay ni Crush at pinagaling ng kabalyero ni Crush, si Felix. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Rem kay Subaru, mukhang nag-aalala. Sa pamamagitan ng telepathy, naramdaman niyang nasa panganib ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at si Emilia. Gusto ni Subaru na iligtas si Emilia. Dahil maraming beses na niyang nailigtas si Emilia, sa tingin niya ay tiyak na magtatagumpay siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Crush. Sa kanyang opinyon, kumpara sa mga makapangyarihan sa kastilyo, si Subaru ay isang ordinaryong tao lamang. Wala siyang magagawa lalo na sa matinding krisis. Ang ganitong mga mapanghamak na salita ay pumukaw sa kanyang ambisyon, agad siyang bumalik sa kastilyo kasama si Rem. Sa kanilang pagbabalik, ang White Whale, isang napakalaking halimaw sa mundong ito, ay lumilikha ng puting ambon, kung saan sila mamamatay, kaya kailangan nilang gumugol ng ilang oras sa paglihis. Habang nagpapahinga sila, hinihipnotismo ni Rem si Subaru na may dahilan para pagalingin siya. Lumalabas na si Rem ay may premonition na ang pagbabalik sa kastilyo ay magiging lubhang mapanganib sa pagkakataong ito. Nang magising si Subaru, binasa niya ang sulat ni Rem. Nakaramdam siya ng labis na pagsisisi at nagmamadaling pumunta sa kastilyo ngunit hindi pa rin naabutan ang pinakamahusay na oras. Ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako, ang mga taga-nayon, ang kanyang mga kasama sina Rem at Ram, ay lahat ay namatay sa labanan. Habang desperadong isinisigaw niya ang pangalan ni Emilia, hindi niya sinasadyang mapansin ang isang lihim na landas at sumunod dito. Bilang resulta, siya ay na-freeze hanggang sa mamatay sa matinding lamig sa daanan. Ngunit sa lalong madaling panahon, muling nabuhay si Subaru. Siya ay dumaranas ng isang uri ng pagkasira at nagiging mapurol pagkatapos ng mga karanasang iyon. Hindi maisip ni Felix kung ano ang mali kay Subaru. Habang patuloy na tinatawag ni Subaru ang pangalan ni Emilia, nagpasya si Rem na ibalik siya sa kastilyo, umaasang maibabalik siya sa kanyang katinoan. Sa kanilang pagbabalik sa kastilyo, natanggap ni Rem ang babala sa panganib mula kay Ram sa pamamagitan ng telepathy. Pagkatapos, ang kanilang karwahe ay inatake ng witch cult at nahuli si Subaru. Nakita ni Subaru ang isang kakaibang tao na tumatawag sa kanyang sarili bilang mataas na pari ng witch cult at pinangalanang Petelgos. Ito ay lumalabas na ang amoy ng witch ay nagkakamaling humantong sa kanya upang kunin si Subaru bilang isang taong malapit sa witch. Sa sandaling iyon, dumating si Rem upang iligtas si Subaru. Gayunpaman, si Rem ay ganap na hindi malakas para kay Petelgos. Madali niyang binali ang katawan ni Rem sa ilang round. Sa sandaling ito, sa wakas ay natauhan si Subaru, nababaliw na sinusubukang palayain ang sarili. Pero isa lang siyang ordinaryong tao. Hindi sinasaktan ni Petelgos ang mahinang batang ito, hinahayaan lang siya. Sa hindi inaasahan, may matinding pagnanais si Rem na iligtas si Subaru. Binasag niya ang kadena sa kanya gamit ang kanyang huling magic power at huling hininga. Ipinagtapat niya ang kanyang damdamin kay Subaru, na hinihiling na manatiling buhay siya. Hinawakan ni Subaru ang katawan ni Rem at naglakad patungo sa kastilyo. Hindi tulad noong nakaraan, umuulan ng malakas. Ang mga bangkay ng mga taga-nayon ay nasa daan. Nang makita niya ang katawan ni Ram, tila nakita ni Subaru ang kalagayan sa kastilyo. Pagdating niya sa pintuan ng kastilyo, isang malaking halimaw ang nagpakita at pinugutan siya ng ulo habang sinasabi nitong, "Matulog ka na, kasama ang aking anak na babae." Namatay na naman siya. Sa pagkakataong ito, nagising si Subaru sa kalye.
Natauhan siya at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Rem, na para bang mawawala ito sa susunod na segundo. Pagkatapos ng 2 beses na mamatay sa mga araw na ito, halos nalaman niya kung ano ang nangyayari. Ang kastilyo ni Emilia ay maaaring atakihin ng witch cult, at ang dahilan ay maaaring nauugnay sa kanyang silver-haired at half-elf na hitsura. Alam ni Subaru na hindi siya sapat na makapangyarihan upang labanan ang witch cult, kaya sinubukan niyang makipagtulungan sa iba pang mga kandidato. Ngunit wala siyang iba maliban sa lakas ng loob at hindi siya maaaring mangako na magdadala ng anumang mga benepisyo, kaya walang sinuman ang handang makipagtulungan sa kanya. Maaari lamang magmadali si Subaru sa kastilyo kasama si Rem sa pinakamaikling daan upang ipaalam sa kanyang mga kasama ang pagtakas. Ngunit sa kanilang dinaanan, nakatagpo nila ang kakilakilabot na malaking halimaw na white whale na naaakit ng amoy ng witch kay Subaru. Upang mailigtas ang kanyang buhay, muling isinakripisyo ni Rem ang kanyang sarili para labanan ang white whale. Ang white whale ay may espesyal na kasanayan. Ang nilamon ng white whale ay mapapawi sa alaala ng iba. Nang sa wakas ay nakabalik na si Subaru sa kastilyo, nakalimutan ng lahat ng kanyang mga kasama si Rem. Pero hindi niya nakalimutan si Rem. Maaaring may kaugnayan muli iyon sa amoy ng witch. Sa pag-iisip tungkol sa muling pagsasakripisyo ni Rem sa kanyang sarili upang iligtas siya at makalimutan ng lahat, halos masira si Subaru. Ngunit ang kailangan niyang gawin ngayon ay ilayo si Emilia sa kastilyo. Sa kasamaang palad, hindi maintindihan ni Emilia ang sinasabi ni Subaru at ayaw niyang umalis. Sa kawalan ng pag-asa, nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan na maaari siyang mabuhay ng paulit-ulit. Gayunpaman, ang mga itim na kamay ay hindi umabot kay Subaru sa pagkakataong ito. Sa halip, pinipiga nito ang puso ni Emilia. Samantala, nagpakita si Beatrice. Itinapon niya ang mahinang si Subaru palabas ng kastilyo. Nang malungkot pa rin si Subaru, nagpakita ang High Priest na nagtatago sa kadiliman, na eksaktong si Emilia ang target. Sa nakikitang sobrang pagmamahal ni Subaru, sinasadya ng High Priest na sirain ang katawan ni Emilia sa harap ni Subaru. Sa kritikal na sandali na ito, lumalabas ang totoong Puck. Pumirma pala si Puck ng kontrata kay Emilia na kapag nasira ang kontrata, sisirain ni Puck ang buong mundo. Agad na pinalamig ni Puck ang buong mundo gamit ang pinakamalakas na spell, namatay muli si Subaru dito. Pagkatapos ay bumalik siya sa kalye. Ang lahat ng mga kabiguan ay nagdulot ng pakiramdam ni Subaru na ganap na mawasak. Dinala niya si Rem sa rooftop. Wala na ang orihinal na kumpiyansa ni Subaru. Gusto na lang niyang makatakas sa malagim na katotohanan. Niyaya niya si Rem, ang nag-iisang nagtitiwala sa kanya, na sabay na umalis dito. Medyo kanais-nais ang pakiramdam ni Rem, ngunit seryoso pa ring tinatanggihan ang kanyang imbitasyon. Sa katunayan, si Rem ay may matinding pagmamahal kay Subaru at nangarap din na magpakasal at magkaroon ng mga anak sa kanya. Pero halata niya sa mukha nito na ayaw talaga nitong umalis. Si Subaru ay isang perpektong tao sa puso ni Rem. Umaasa siya na maaari itong mamuhay ng isang perpektong buhay, sa halip na tumakas mula sa katotohanan dahil sa kanyang takot. Sa opinyon ng ibang tao, hindi nangahas si Subaru na subukan ang anuman. Ngunit malinaw niyang alam na maraming beses na niyang naranasan ang cycle ng pagiging patay at buhay. Kahit na sinubukan niyang baguhin ang katotohanan sa lahat ng kanyang pagsisikap, nakakuha lamang siya ng pagkasira sa huli. Ngayon ay patuloy niyang sinisisi ang kanyang sarili bilang isang talunan. Upang aliwin siya, itinuro ni Rem ang kanyang mga pakinabang at binigyan siya ng halik upang pasiglahin siya. Ang tiwala at ginhawa ni Rem ay nagpabalik kay Subaru mula sa kanyang kalungkutan. Sa pagtingin sa mukha ni Rem, malabong nakita ni Subaru ang cute na mukha ni Emilia. Taos-puso niyang sinabi kay Rem na gusto niya si Emilia at hindi siya papayag na malagay sa panganib ang pinakamamahal niyang babae. Inabot ni Subaru ang kanyang kamay, inaanyayahan si Rem na labanan ang malupit na mundong ito kasama niya. Nang makitang nagtitiwala muli si Subaru, ngumiti si Rem at sumang-ayon. Pagkatapos makabawi pabalik, naging organisado si Subaru.
Nakipag-usap na naman siya kay Crush. Ayon sa kanyang nakita pagkatapos na muling buhayin sa loob ng maraming beses, si Crush ay nagre-recruit sa kastilyo. Hinulaan ni Subaru na naghahanda siyang harapin ang kakilakilabot na halimaw na White Whale. Tiyak na alam niya ang bakas ng White Whale, at maaakit niya ito sa amoy ng witch. Higit pa rito, gumagamit siya ng kasanayan sa negosasyon upang makipagtulungan kay Crush sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilan sa kanyang mga karapatan sa pagmimina sa lupain ni Rosewood. Sa palagay niya, isang magandang deal na gamitin ang mga mineral na ito bilang kapalit ng buhay ng lahat. Plano ni Subaru na labanan ang witch cult kasama ang mga kaalyado upang iligtas si Emilia matapos patayin ang White Whale. Si Crush ay may espesyal na kakayahan na masasabi niya kung ang isang tao ay nagsisinungaling sa pamamagitan ng paghinga na lumulutang sa paligid kapag siya ay nagsasalita. Nakita niya na hindi nagsisinungaling si Subaru sa kanya. Dagdag pa, magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang halalan kung matagumpay nilang mapatay ang White Whale, kaya nakipagtulungan siya kay Subaru nang walang pag-aalinlangan. Bukod dito, ang isa pang kandidato, si Anastasia, isang pinuno ng isang organisasyon ng mga mangangalakal, ay nakiisa rin sa labanan dahil ang White Whale ay nagdala ng malaking pagkalugi sa kanyang negosyo. Ang koponan ay nabuo at ang kanilang mga sundalo ay mahusay ding nakadeploy upang harapin ang White Whale. May isang taong espesyal sa kanila, si Willem. Siya ay umibig sa isang babaeng Blade Master noong bata pa siya. Sinubukan niya ang kanyang makakaya sa pagsasanay ng espada. At nang matalo niya ang babaeng Blade Master na ito, mabilis silang nahulog sa isa't isa, naging isang nakakainggit na mag-asawa. Sa kasamaang palad, namatay ang kanyang asawa nang makipaglaban sa White Whale. Pagkatapos nito, hindi na siya muling ikinasal. Ang tanging layunin niya ay ang pumatay mismo sa White Whale para makapaghiganti para sa kanyang asawa. Napakalaking tulong para sa kanya ang impormasyon ni Subaru. Sa sandaling ito, ang White Whale ay naaakit ng amoy ng witch at lumilitaw sa kalangitan. Sumusugod si Subaru kasama si Rem, at inilunsad din ng hukbo ni Crush ang mga pag-atake. Ngunit ang kanilang mga kasanayan ay maaari lamang gumawa ng maliit na pinsala sa White Whale. Binago ni Willem ang taktika sa oras. Si Willem ay may kakilakilabot na kapangyarihan. Inilunsad niya ang kanyang sarili sa White Whale at inatake ito ng kanyang mahiwagang swordplay. At ang iba pang mga kasama ay nagsisimula na ring umatake gamit ang kanilang kakaibang kakayahan. Patuloy na inaatake, ang White Whale ay nagiging galit na galit, umuungol at gumagamit ng napakalakas na kasanayan. Sa isang iglap, ang mga puting ambon ay bumabalot sa lugar na ito. Lumingon si Subaru at nakitang nawala ng kapangyarihan ang karamihan sa kanyang mga kasamahan at bumagsak sa lupa. Ang mas nakakatakot, ang White Whale ay nahati sa tatlo sa larangan ng digmaan. Sa bilis na ito, ang koponan ni Subaru ay tiyak na makakaranas ng nakakahiyang pagkatalo. Sa sandaling ito, napansin ni Subaru na mayroon lamang dalawang White Whale na umaatake sa lupa, habang ang isa ay umiiwas sa mga pag-atake sa himpapawid, na maaring ang tunay na White Whale. Pagkatapos ay nakakakuha siya ng isang mapanganib na ideya. Inihagis ni Rem si Subaru sa kalangitan na may mga kasanayan upang maakit ang atensyon ng tunay na White Whale. Sa kritikal na sandali, isinisigaw ni Subaru ang kanyang lihim tungkol sa muling pagkabuhay. Muling hinawakan ng itim na mga kamay ang puso ni Subaru. Agad na lumalakas ang amoy ng witch, na umaakit sa White Whale para salakayin si Subaru. Sinasamantala ng kanyang mga kaalyado ang pagkakataon na salakayin ito, tinalo ang tunay na White Whale habang si Rem ay nagpunta upang iligtas si Subaru. Samantala, inutusan ni Crush na putulin ang isang malaking puno sa malapit. Nang ang White Whale ay nadurog sa lupa, binigyan ito ni Willem ng panghuling pag-atake, na matagumpay na nakapaghiganti para sa kanyang asawa. Pagkatapos ng laban, ipinakita ni Crush ang kanyang paggalang kay Subaru. Ngayon sa kanyang paningin, si Subaru ay hindi na isang mahinang batang lalaki kundi isang bayani na pumatay sa White Whale at nagligtas ng hindi mabilang na buhay ng mga tao. Iniwan niya ang ilan sa kanyang mga tropa kay Subaru bilang ipinangako na ililigtas si Emilia sa kastilyo. Nang mapansin na si Rem ay malubhang nasugatan sa labanan,
matiyagang hinikayat ni Subaru si Rem na bumalik sa kabisera at magpagamot. Si Julius ay labis na humanga kay Subaru sa pagpatay sa White Whale. Madaling nalutas ang kanilang alitan. Pagkatapos, inihayag ni Subaru ang impormasyon tungkol sa pinagtataguan ng witch cult, na nagtatakda upang alisin ang witch cult. Sa mga alaala ng kanyang huling cycle, mabilis na nahanap ni Subaru ang sikretong base ng High Priest, at tahimik siyang pinatay ni Willem. Nakahanap sila ng isang libro tungkol sa High Priest, na sinasabing patunay ng pagsamba sa witch cult. Itinago ni Subaru ang libro at nagmamadaling pumunta sa kastilyo. Gayunpaman, muli silang tinambangan sa daan. Tumalabas na kayang kontrolin ng High Priest ng witch cult ang mga katawan na may espesyal na pisikal na konstitusyon. Sa kabutihang palad, iniwan ni Julius ang maliliit na elves para protektahan si Subaru, kaya hindi siya nasaktan. Kinulaan nila na ang High Priest ay mayroon pa ring maraming paghihiwalay, na nangangahulugan na ang kanilang mga kasama sa kastilyo ay nasa panganib. Bumalik sa kalsada, si Subaru ay inatake ni Ram. Ito ay lumalabas na isang hindi pagkakaunawaan. Bago umalis, hiniling ni Subaru kay Rem na magsulat ng isang liham sa kastilyo, na nagsasabi kay Ram at sa iba patungkol sa alyansa. Gayunpaman, ang natanggap nila ay isang blankong papel. Sa mundong ito, ang pagpapadala ng blankong papel ay nangangahulugang isang tunggalian. Kaya naman, napagkamalan siyang traidor ni Ram. Matapos ipaliwanag ang lahat, pumunta si Subaru sa nayon pababa ng burol kasama si Ram, na hinikayat ang mga taga-nayon na lumikas. Pero may aksidente na naman. May ilang mananampalataya pala ng witch cult na pumasok sa nayon. Naglagay sila ng isang malaking halaga ng mga fire magic stone sa mga bagon, na nagdudulot ng malaking pagsabog at ang nayon ay nahulog sa pagkawasak. Sinasamantala ng High Priest ang pagkakataon na atakihin silang muli sa pamamagitan ng pagkontrol sa ibang mga katawan. Sa kritikal na sandali na ito, dumating si Emilia at gumamit ng malakas na kasanayan kasama si Puck para talunin ang High Priest. Gayunpaman, biglang nanginig si Subaru at nagmamadaling pumunta sa kagubatan. Nang makita ang kakaibang sitwasyong ito, mabilis na sumunod sa kanya sina Julius at Felix. Lumalabas na nang ang High Priest ay pinatay ni Emilia, agad niyang kinuha ang katawan ni Subaru. Upang hindi maging sagabal, nakiusap si Subaru sa kanyang mga kasama na patayin siya. Sa wakas, tinapos ni Julius ang buhay ni Subaru na isinasaalang-alang ang sitwasyon. Pagkatapos, nagising si Subaru sa punto ng pagtatakda upang patayin ang High Priest. Ibinahagi niya ang impormasyon sa kanyang mga kapanalig na maaaring kontrolin ng High Priest ang iba. Kinulaan ni Julius na ang mahika na ito ay magagamit lamang sa mga partikular, tulad ng mga mananampalataya ng witch cult. Ngayong alam na nila ang kahinaan ng High Priest, binago nila ang taktika. Binago ni Subaru ang kanyang hitsura at pumunta sa kastilyo kasama si Willem upang sabihin kay Emilia ang tungkol sa witch cult, na humihiling kay Emilia na tumakas kasama ang mga taga-nayon. Pagkatapos nito, nahuli ni Subaru ang mananampalataya na nakatago sa taga-nayon ayon sa kanyang memorya, at ipinadala ang kanyang mga kasamahan upang harapin ang mga katawan na kinokontrol ng High Priest. Sa wakas, dumating si Subaru sa lihim na base ng High Priest. Para makakuha ng karagdagang impormasyon, nagsisinungaling siya na gusto niyang sumali sa witch cult. Dahil sa amoy ng witch sa kanya, sa lalong madaling panahon siya ay pinagkakatiwalaan at nalaman na ang witch cult ay pinupuntirya si Emilia, dahil gusto nilang si Emilia ang maging daluyan para sa pagdating muli ng witch sa mundong ito. Matapos makuha ang sagot, sinimulan ni Subaru ang kanyang pag-atake at inakit ang High Priest sa isang walang tao na lugar. Marahil si Subaru ang pinili ng witch, siya lang ang nakakakita ng magic ng High Priest. At si Julius ay hindi lamang isang kabalyero, kundi isang elf master din. Sa maliliit na elves, gumawa siya ng telepathy kasama si Subaru para makita kung ano ang nakikita ni Subaru. Sa wakas, sabay nilang pinatay ang High Priest. Nais din ng High Priest na kontrolin si Subaru sa pagkakataong ito, ngunit nakita ito ni Subaru at pinaalis ang High Priest sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tinusok ni Julius ang puso ng High Priest gamit ang espada.
Samantala, nakatanggap si Subaru ng masamang balita. May nakatagong Fire Magic Stone sa bagon ni Emilia, na maaaring sumabog anumang oras. Mabilis na pinuntahan ito ni Subaru ngunit nakita niya ang High Priest, na hindi pa ganap na patay at naging isang halimaw. Ang amoy ng witch kay Subaru ay nagpapanatili sa halimaw na sumusunod sa kanya. Biglang pumasok sa isip ni Subaru ang aklat mula sa High Priest. Isinulat niya ang mga salita ng pagtatapos ng buhay, sa aklat, at ang High Priest sa wakas ay sumuko sa pagsunod sa kanya, na tuluyang nawala. Naabutan ni Subaru ang bagon ni Emilia. Nalilito siya nang ilabas ni Subaru ang nakatagong Fire Magic Stone at itinapon ito sa katawan ng White Whale sa malapit. Sa isang iglap, ang apoy ay sumugod patungo sa hangin at si Subaru ay napabagsak sa lupa ng pagsabog. Sa wakas ay nailigtas niya ang kanyang pinakamamahal na babae. Nang imulat ni Subaru ang kanyang mga mata, nakahiga siya sa mga hita ni Emilia. Matapos malaman ang nangyari kamakailan, labis na naantig si Emilia. Tinanong niya si Subaru kung bakit marami itong ginawa para sa kanya. Sumagot si Subaru sa mga simpleng salita, dahil gusto kita. Sa sandaling ito, lumuluha si Emilia. Kinamumuhian siya ng lahat mula nang siya ay ipinanganak dahil ang kanyang hitsura ay katulad ng maalamat na witch. Hindi niya inaasahan na magugustuhan siya sa mundong ito. Si Subaru ay parang isang liwanag sa kanyang buhay, na nag-aapoy sa kanyang pag-asa para sa hinaharap. Hindi alam ni Emilia kung paano tutugan kay Subaru dahil hindi pa siya nagustuhan. Pero sa moment na ito, alam na nilang pareho nilang mahal ang isa't isa. Matapos malutas ang problema, nagsimulang mag-alala si Subaru tungkol sa iba pang mga bagay. Minsan nang nagtapat si Rem ng pagmamahal sa kanya, at mukhang gusto rin niya si Rem. Nagpasya siyang sabihin kay Emilia ang totoo, umaasang makipag-date sa kanilang dalawa ng sabay. Ngunit nang banggitin niya ang pangalan ni Rem, nalilito siyang tinanong ni Emilia kung sino si Rem. Nagulat si Subaru. Iyon ang nagdadala ng katapusan ng kwento ng Season 1. Mula sa pakikipaglaban sa White Whale, alam nating mayroong isang mahika sa mundong ito na maaaring ganap na burahin ang napatay sa alaala ng iba. Kung ito ay totoo, maaaring naaksidente si Rem sa kanyang pagbabalik sa kabisera pagkatapos nilang patayin ang White Whale. Mukhang hindi pa tapos ang pakikipagsapalaran ni Subaru sa ibang mundo na ito. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Mangyaring magkomento sa ibaba upang matulungan ang aking channel. See you next time, bye!